Good morning, Ma'am Catherine. We are from TIP Manila, architecture student, and we are going to conduct a short interview po about business management. Yeah. So yung first question po namin is, how do you start in this industry? I started way back 1996. I actually graduated. I'm Kathy Amion. I'm an IT manager here, and I lead the enterprise resource planning team, which is commonly known as the functional support of the entire Billiard. And then I'm also a project manager implementing several applications throughout the business units. And I started in the industry way back 1996. I'm a graduate of BS Computer Science in Adamson University. I started as, after I graduate, 1 week after I graduate, I was hired as a programmer, junior programmer, system analyst and junior programmer sa isang consulting firm, IT consulting firm, 1996, November 1996. And then, 4 years ako doon as hanggang naging senior programmer and systems analyst ako. And then, this is my second job dito sa Vistanan. And I was hired initially as a functional, part of the functional team na mag-implement ng isang ERP sa isang business unit ng Billiard Group. So, and then, yun, medyo nag-enjoy sa ginagawa. Hanggang ngayon, it's my 24th year here in Billiard Group. Almost 24 years. So in 24 years po, how do you manage your time as a manager to your team member? I'd like to believe na I'm more on collaborative side because I tend to involve everyone kasi, diba, it's a team and everyone should be involved. May kanya-kanyang role yan, diba? May kanya-kanya silang personality. So, minsan conflict yung personality nila. So, you need to learn how to balance everyone's personality. At the same time, you need to make them parang ipakita nila yung skills nila, and dapat matuto din sila mag-improve. So yun ang importante doon, collaborative and more on siguro coaching, kasi especially sa mga juniors, kailangan din ginagay din sila. At the same time, kailangan na i-involve din sila no matter how small or big yung role nila as a team, sa team. So how do you delegate responsibilities? Sa isang project, for example, kung mag-implement kami ng isang project, meron dyan na functional, meron dyan business analyst, meron dyan developer, ito yung programmer, developer, and then yung functional support, and then may tinatawag kami na champions, user champions sa business user. So, may kanya-kanya silang task. Dapat alam nila yung mga task nila. So, at the start ng project, nag-identify na kami yan ng activities. Like sa isang project, meron dyan yung part na nag-requirement gathering. So, ang na-involve dyan ay business analyst. Siya yung nag-gather ng data, nag-collaborate with the champions, kung ano yung mga requirements nila, ano yung mga wish list, yung mga pain points na kailangan i-address ng isang project. And then, once na nakuha-capture na yung requirements ng business user, si business analyst nagde-design niya ng process, yung buong process. And then, si business analyst, makikipag-meeting yan kay functional at saka kay developer kung how feasible yung design niya as a business analyst. So, mag-collaborate yan. Si functional, ang role niya is to assess
and bridge yung idea ng business analyst, yung technical, and to anticipate ano yung mga scenarios na dapat ma-capture ng design. So, pag nag-collaborate na yung mga yan, si developer, siya yung mag-a-assess technically kung gaano ka-feasible, kaya ba yan, may mga wishlist na minsan, nakala mo, madali lang siya, pero mahirap siya gawin technically, or may mga limitations siya sa technology. So, yun. Sa ganung way po, sa mga limitations nila, sa mga yung tipong hindi po nila kaya, how do you motivate your team po? Kung hindi talaga kaya, lagi kong sinasabi sa kanila, ano yung ibang options, ano ba yung ibang workaround na pwede nating i-suggest, i-recommend sa business users na ma-achieve ba rin natin yung objective ng project. So, ganun yun. Kapag ka talagang hindi siya talaga technologically limitation na siya ng system, sinasabi namin mismo sa business users na hindi siya kaya ngayon. Kasi, di ba, nag-improve ang technology, mali natin in the future, pwede na siyang ma-address. Pero right now, hindi mo na siya namin siya i-address. Parang hindi siya part ng scope until such time na meron ng available technology na makaka-address ng requirement. So, how about you, ma'am po? What motivates you in work? In my 24 years kasi dito sa industry, in IT, especially in IT, there's always something new na kaaralin, kasi nag-enjoy akong mag-aral, nag-enjoy akong magbasa. So, sabi ko nga, I was born and raised as an IT. So, sa technology, sa industry namin, especially kung talagang nag-enjoy kang mag-aral, there's always something new na kaya niyong matutunan. And, I started as yung mga DOS-based na mga program, wala pang Windows, wala pang internet, tapos yung internet, pag dial-up pa, di ba? Ngayon, ang bilis ng Comunex. So, yung evolve ng technology, yun yung na-enjoy ko from the time na DOS-based pa lang yun, tapos dial-up pa lang yung internet, tapos hanggang naging ganito na VPN, hanggang yan. So, yun yung mga nag-motivate sa akin. And each time na merong something new na hindi ko pa alam, it always excites me. So, yun din siguro yung reason kung bakit nagtagal ako dito. Kasi there's always something new na kailangan gawin. Once na-implement na yung project, na-deploy na siya, nagagamit na siya ng users, meron na namang bago na darating. So, laging ganun. So, parang di mo nararamdaman na iinit ka kasi lagi kang busy na may bagong gagawin. So, what are the ups and downs naman po you have encountered from the previous and present as a manager? Yung previous siguro nung bumalik ako dito, medyo hindi ko pa alam yung role ko, hindi ko pa alam kung paano ipoposisyon yung sarili ko. So, parang inaaral ko pa paano ko i-approach ang team kasi galing ako dito sa housing, nalipat ako ng malls, binalik ako ng housing, iba na yung team, iba na yung environment. So, syempre, bukod sa bagong mga projects, kailangan mo din aralin yung mga personality ng iba-ibang tao. So, yun yung siguro medyo challenge and then later on, kapag na-enjoy na kilala ko na sila, so medyo na-enjoy na namin yung isa't isa, tapos na-motivate ko sila, and something na laging na parang nakakaskate ko yung paano ko ina-anticipate na ganito yung magiging project, and then maraming magbe-benefit, mapapakinabangan siya ng mga users, magiging simple yung process, yung mga gano'n. So, yun yung actually ups and downs. Siyempre yung downs mo kung during that time na, ayan, mahirap. Hindi mo alam kung paano mo siya i-approach, especially pag bago, diba? Hindi naman pare-pareho yung requirements eh. So, yun kailangan mo siyang aaralin lagi. And then, pero pag na-achieve mo na, yun naman yung something na fulfillment mo. Internally, as a person, individually,
and as a team. So, in your opinion po, ma'am, how do you measure success? Personally, kahit ako, lagi kong sinasabi sa team, yung mamameasure, malalaman ko lang or consider ko lang na successful yung management style ko or yung pag-handle ko ng tao kapag nakaproduce na ako ng isa pang leaders or leaders na mas magaling sa akin dapat. Kaya niya mag-handle ng team and yung umaakyat din siya sa industry, sa ladder, ng corporate ladder. So, hindi lang siya yung nandun lang tapos tuloy-tuloy, yun lang yung ginagawa niya. Kapag dumating yung time na made na siya, yun na yun. Yun na yun. And then, siguro kung lumipat siya ng ibang company, nag-handle na rin siya ng separate team niya. So, yun yung mga ginagawa sa akin ng mga ibang dating members ng team ko. Mga managers na rin, nag-lead na rin sila ng sarili nilang development team, mas minsan nakikita kami. So, di ba, parang ang saya lang na tingnan na dati, nakikita mo yan, seryoso nag-code, sumasakit ang ulo, minsan nagbibiruan pa kami na sabi nila sa akin, Ma'am, let's call it a day kasi masakit na yung ulo nila, hindi nila kaya na. So, okay, the next day, ayun, balik na naman kami sa trabaho. Pero pagka dumating yung time na nalipat na sila and manager na sila, doon nila na-realize na, yun, tama pala yung marami silang natutunan na ina-apply nila ngayon sa team din nila. Okay po, ma'am. Thank you po. What are your strengths and weaknesses naman po as a manager? Strengths and weaknesses. Yes. Strengths ko siguro more on yung leadership style ko. Tapos yung empathy sa mga tao. So, yun. Kasi hindi ako yung binuboss tapos gawin mo tuloy. Dapat you lead by example and then you coach them paano yung dapat. And then pag nag-present sila ng isang problema sa kaliwa, dapat sa kanan, nag-provide sila ng recommendation, yung mga gano'n. Tapos siguro yung weakness ko, sobrang busy kasi minsan hindi na ako masyadong nakakapag-banding sa kanila. Yung communication namin, medyo nalilimit. Before kasi, may mga lunch out kami, and kapag minsan nagpumustahan kami. Ngayon kasi sobrang busy. So, medyo bumababa yung communication ko with them. Hindi ko na na-maintain. Talagang na lang, ganyan na lang na dito sa office on a daily basis. Usap-usap na lang. Pero outside, sana yung banding, hindi ko na masyadong magagawa. Mahirap na siya. Okay po, ma'am. And for the last question po, what is your message to someone who wants to be a manager? Know your craft. Know your passion. Saan ka ba talaga? Feeling mo saan ka ba mag-excel. And once you discover that, once you learn that, you give it all. You enjoy. And then, once na nag-enjoy ka na, you inspire din other people. Na gano'n, i-enjoy din nila regardless kung gano'n kalaki yung challenges. Minsan, sobrang puyatan. Pero, enjoy lang. Kahit gano'ng karaming challenge yan, gano'ng kahirap, you enjoy what you do. And then, yung kapag nag-enjoy kasi ginagawa, yung sweldo mo follows. So, okay lang na mag-start ka ng very maliit na sweldo kasi ganun ako nag-start. Pero, gusto ko talaga maging programmer nung time na yun. Gusto ko talaga mag-code. Tapos, kahit masakit sa ulo, tuloy lang. Tapos, wala pang ang internet nun. Ganyan kapal yung libro na binabasa ko. Aral lang. Tapos, pero, yung passion mo to develop a system, to implement sa system sa mga users, lalo na pag nakikita mong ginagamit na nila. So, yun, you enjoy that. And then, later on, yung sweldo, yung follow. Hanggang sa dumating na, naka na pala ng sweldo. So, yun. Kahit nandito ka lang sa Pilipinas, kapag doon na yung skill set mo, yung pumapantay na yung sweldo mo. Pumapantay na yung sweldo mo with doon sa ibang bansa. So, hindi mo na kailangan mag-abroad.
Good. Ayun. End of questioning. So, before we end po our interview, how can you promote your product or services po? Paano kayo promote yung product and services? Siguro, ano lang, yung based on the results nung na-deliver, nung nag-produce naming product, ito yung mga benefits, na-utilize siya ng maraming users, ginagamit siya ng buong grupo. So, yun mismo, the product will speak to itself, di ba? Kapag maganda yung product, napapakinabangan ng madaming tao, na-encourage yung iba na gamitin din yung system and ma-inspire sila kasi yun nga, napapakinabangan and sumisimple yung buhay nila and bumibilis yung mga kailangan nilang i-generate na report, yung mga security ng system, yung mga ganyan. So, ganun. Tapos, kapag nakikita kasi nila na maganda yung product, na-utilize yung system, nagre-request siya ng panibago. So, ibig sabihin na effective yung product o yung project, yung output ng project mo. So, ganun siya. Thank you very much po, Ayun. Ma'am Catherine. Sige. Thank you. Nice ba? Papasa ba kayo sa tingin nyo? Papasa? Okay. Thank you so much po, Ma'am. Natatakot naman ako, baka ako pang by day.